Ang paggalugad sa mga pinagmulan ng mga Mayan, Aztec at Inca ay isang mapang-akit na palaisipan na nakaintriga sa mga historiador at arkeologo sa loob ng maraming siglo. Ang mga katutubong sibilisasyong ito ay lubhang kawili-wili. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga Mayan, Aztec at Inca? Sila ay mga taong pre-Columbian na may mga natatanging kultura at tradisyon ng mga ninuno na nagmula noong libu-libong taon. Ang mga lipunang ito ay bumubuo ng isang tunay na kamangha-manghang grupo. Bagamat ang karamihan sa siyentipiko at makasaysayang ebidensya ay tumutukoy sa pre-Columbian America bilang duyan ng mga sibilisasyong ito. Bago magpatuloy, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Natitiyak kong pagpapalain ka ng lubos ng Diyos. Magsimula na tayo. Sa video na ito, gusto kong mag-alok ng magkakaibang pananaw sa pinagmulan ng mga taong ito, paggalugad sa mga salaysay ng Biblia at genetic na ebidensya. Susuriin namin ang mga kwento, alamat at pananaliksik na nagpasigla sa debating ito sa paglipas ng panahon na naghahanap ng mga koneksyon sa pagitan ng mga kulturang Mesoamerican at mga sinaunang talaan na matatagpuan sa Biblia. Ang mga Mayan ay kumakatawan sa isang pangkat etniko at linguistika na nagmula sa Mesoamerica. Ang sinaunang sibilisasyong Mayan ay pangunahing binubuo ng mga miyembro ng pangkat na ito, na ang mga Inapo ay naninirahan pa rin sa rehiyon na kinabibilangan ng Timog Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador at Honduras. Ang terminong Maya ay isang moderno at kolektibong pangalan para sa mga tao sa rehiyong ito. Bagamat sa kasaysayan ay hindi ito ginamit ng kanilang mga sarili dahil walang pinag-isang pagkakakilanlan sa politika sa iba't ibang katutubong pamayanan, lipunan at grupo. Bawat isa ay may sariling kultural na tradisyon at makasaysayang pagkakakilanlan. Tinatayang humigit kumulang 7 milyong Mayan ang naninirahan sa Mesoamerica sa simula ng ika-20 siglo, pangunahin sa Guatemala, Belize, Timog Mexico, Yucatan Peninsula, El Salvador at kanlurang Honduras. Napangalagaan nila ang maraming bakas ng kanilang mayamang pamana sa kultura. Ang ilan ay isinama sa mga kulturang mestizo ng mga bansa kung saan sila naninirahan, habang ang iba ay nagpapanatili ng mas tradisyonal at kultural na kakaibang pamumuhay, kadalasang gumagamit ng isa sa mga wikang Mayan bilang kanilang pangunahing wika. Ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga kontemporaryong Mayan ay matatagpuan sa Guatemala, Belize, at sa kanlurang bahagi ng Honduras at El Salvador. Gayon din, mayroong malalaking komunidad ng Mayan sa mga estado ng Mexico, ng Yucatan, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco at Campeche. Sa kanilang bahagi, ang mga Aztec ay isang kulturang Mesoamerican na umunlad sa gitnang Mexico sa panahon ng post-classic sa pagitan ng 1300 at 1521. Ang mga Aztec ay binubuo ng iba't ibang grupong etniko mula sa gitnang Mexico, partikular ang mga nagsasalita ng Nahuatl at nangingibabaw sa malalaking lugar. Mga lugar ng Mesoamerica sa pagitan ng ika-upartisan at ika-20 siglo. Ang lipunan ng Aztec ay inorganisa sa mga independyenteng lungsod-estado na kilala bilang Altepetl sa Nahuatl. Isang terminong tumutukoy sa isang pampulitika at territorial na entity na gumana bilang isang autonomous na unit ng pamahalaan. Ang bawat altepetl ay karaniwang pinamumunuan ng isang pinuno na tinatawag na Tlatoani at may sariling istrukturang panlipunan, pang-ekonomiya at pampulitika. Kabilang sa mga halimbawa ng mga lungsod-estado ng Aztec noong panahong iyon ang Tenochtitlan, ang kabisera ng Aztec Empire na matatagpuan sa gitna ng ngayon ay Mexico City. Ang lungsod na ito na itinatag noong 1325 AD ng mga Aztec pagkatapos lumipat mula sa Hilagang Mexico, isa ito sa mga pinakakahanga-hanga at kilalang lungsod sa pre-Columbian Mesoamerica.
pinili ng mga Aztec ang lugar kung saan matatagpuan ang Tenochtitlan dahil sa isang banal na tanda. Ayon sa kanilang mitolohiya, nakakita sila ng isang agila na dumapo sa isang cactus na kanilang binibigyang kahulugan bilang isang celestial na indikasyon upang maitatag ang lungsod. Sa tuktok nito, ang Tenochtitlan ay may populasyong tinatayang nasa pagitan ng 200,000 at 300,000 na ginagawa itong isa sa pinakamalaking lungsod sa mundo noong panahong iyon, noong ika-Proturfan na siglo. Di nagtagal pagkatapos nitong itatag, ang Tlatelolco, isa pang lungsod sa kalapit na isla sa Lake Texcoco, ay nagsasarili, ngunit kalaunan ay nakipag-alyansa sa Tenochtitlan at Tacuba upang mabuo ang Aztec Triple Alliance. Ang Tlatelolco ay matatagpuan sa isang isla malapit sa Tenochtitlan na pinaghihiwalay ng isang channel. Gayunpaman, dahil sa kanilang kalapitan, madalas silang itinuturing na isang unit para sa mga praktikal na layunin. Ang Tlatelolco ay may sariling mga templo at relihiyosong mga site na nakatuon sa mga Diyos ng Aztec na nagbabahagi ng maraming kultural at relihiyosong aspeto sa Tenochtitlan, ngunit pinapanatili ang sarili nitong pagkakakilanlan. Ang Imperyong Aztec na itinatag noong 1427 ay isang kompederasyon na binubuo ng tatlong pangunahing lungsod-estado, Tenochtitlan, Texcoco at Tlacopan, kilala rin bilang Tacuba. Bagamat ang terminong Aztec ay partikular na tumutukoy sa Meksika ng Tenochtitlan, malawak din itong ginagamit upang ilarawan ng mga mamamayang Nahua sa gitnang Meksiko sa panahon ng pre-Hispanic at panahon ng kolonyal na Espanyol. Mula 1521 hanggang 1821, naabot ng Imperyong Aztec ang pinakamataas na pagpapalawak ng teritoryo noong 1519, ilang sandali bago dumating ang isang maliit na grupo ng mga Espanyol na konkistador na pinamumunuan ni Hernan Cortes. Nakipag-alyansa si Cortes sa mga kalaban na lungsod-estado ng Meksika tulad ng Tlaxcala at iba pang grupong pampolitika kabilang ang Texcoco na naging kaalyado ng Meksika sa Triple Alliance. Matapos ang pagbagsak ng Tenochtitlan noong Agosto 13, 1521 at ang pagbihag kay Emperor Cuauhtémoc, itinatag ng mga Espanyol ang Mexico City sa mga guho ng sinaunang kabisera ng Aztec. Mula sa bagong kabisera, ipinagpatuloy ng mga Espanyol ang proseso ng pananakop at pagsasama ng mga mamamayang Mesoamerican sa Imperyong Espanyol. Ang pagkawasak ng istruktura ng Aztec Empire noong 1521 ay nagbigay daan sa mga Espanyol na pamahalaan ang mga katutubong populasyon sa pamamagitan ng mga lokal na pinuno ng lungsod. Ang mga maharlikang ito ay nanumpa ng katapatan sa korona ng mga Espanyol at kahit sa nominally ay nagbalik loob sa Kristyanismo. Bilang kapalit, tumanggap sila ng pagkilala bilang mga maharlika ng mga konkistador at kumilos bilang mga tagapamagitan upang mangolekta ng parangal at mag-organisa ng trabaho para sa kanilang mga bagong pinuno. Sa gayon ay pinadali ang pagtatatag ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Para sa mga Inca, ang kanilang imperyo, nakilala bilang Tahuantinsuyo sa Quechua, na literal na nangangahulugang ang apat na rehiyon, ay ang pinakamalawak sa pre-Columbian America. Ang lungsod ng Cusco ay nagsilbing politikal, administratibo at militar na ubod ng malawak na imperyong ito. Ang mga Inca ay nagmula sa kabundukan ng Peru noong ika-10 siglo at sa wakas ay nasakop ng mga Espanyol noong 1572. Sa pagitan ng 1438 at 1533, ang mga Inca ay pinamamahalaang isama ang karamihan sa kanlurang Timog Amerika na nakatuon sa kanilang pagpapalawak sa hanay ng bundok ng Andes, paraan ng pananakop at mapayapang asimilasyon. Ang teritoryo ng imperyo ng Inca ay sumasakop sa ngayon ay Peru, kanlurang Ecuador, timog gitnang Bolivia, hilagang kanluran ng Argentina, karamihan sa Chile at timog kanlurang Colombia.
Ang estadong ito ay maihahambing sa pagiging komplikado nito sa mga dakilang makasaysayang imperyo ng Eurasia. Ang opisyal na wika ng Tahuantinsuyo ay Quechua, bagaman mayroong iba pang mga lokal na wika na nanatili sa loob ng teritoryo. Itinaguyod ng mga pinuno ng Inca ang kulto ng Inti, ang solar deity na pinagsama ang kanilang pangingibabaw sa iba pang mga kulto tulad ng kay Pachamama. Ang emperador ng Inca na kilala bilang Sapa Inca ay itinuturing na anak ng araw na nagpatibay sa sentralidad ng Inti sa relihiyon ng Inca. Namumukod tangi ang imperyong Inca sa hindi pagkakaroon ng marami sa mga tipikal na katangian ng mga sibilisasyong lumang daigdig. Sa kabila ng hindi paggamit ng gulong, walang draft na hayop, walang kaalaman sa bakal o bakal, at kahit na kulang sa sistema ng pagsulat, nagawa nilang itayo ang isa sa pinakamalaki at pinakaorganisadong estado sa kasaysayan ng tao, gaya ng binanggit ng antropologo na si Gordon McEwan. Kabilang sa mga pinakakilalang katangian ng Inca Empire ay ang monumental na arkitektura nito, lalo na ang mga konstruksyon ng bato, malawak na network ng mga kalsada na naguugnay sa iba't ibang bahagi ng imperyo, dekalidad na mga tela at ang paggamit ng quipus, mga buhol na lubid na ginamit sa pagtatala at magpadala ng impormasyon. Ang advanced na sistema ng agrikultura nito, batay sa mga teres at sopistikadong pamamaraan, ay tumulong sa pagpapanatili ng populasyon ng imperyo. Ang Tahuantinsuyo ay nagpapatakbo ng walang tradisyonal na pera o pamilihan. Sa halip, ang pagpapalitan ng mga kalakal at serbisyo ay batay sa tumbasan sa pagitan ng mga komunidad at mga pinuno ng Inca. Ang mga buwis ay binayaran sa anyo ng sa pilitang paggawa para sa estado, at ang mga pinuno ng Inca ay nagbigay ng gantimpala sa populasyon ng akses sa mga mapagkukunan at mga dakilang kasiyahan na kinabibilangan ng pagkain at inumin. Ang mga sinaunang Mayan, Aztec at Inca ay kaakit-akit at mahiwagang sibilisasyon. Itinuturing ng maraming tao na ang mga kulturang ito ay misteryoso dahil sa kanilang mga nagawa at pagiging sopistikado. Ayon sa mga sagradong teksto, ang mga taong dumayo mula sa Asya tulad ng mga katutubo ay may kaugnayang genetic at kultural sa mga Asyano. Sinasabing sila ay mga inapo ni Tarsis, isa sa mga apo ni Noe na itinuturing na ninuno ng populasyon ng Mongol at Asia. Ang mga pag-aaral sa genetiko ay nagsiwalat na ang mga katutubo ay may pinagmulang Asyano na sumusuporta sa teorya na sila ay lumipat mula sa Asya patungo sa Amerika. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na mayroong paghahalo sa mga populasyon ng Afrika noong mga unang araw ng sangkatauhan na magpapaliwanag ng pagkakaiba-iba sa mga kulay ng balat. Bagaman maraming mga katangian tulad ng tuwid na buhok at mga slanted na mata ang nanatili. Ang mga genetic na pag-aaral at mga salaysay sa Biblia ay nagtatagpo sa pamamagitan ng pagturo na ang mga katutubong Amerikano ay nag-ugat sa Asya na nagpapatibay sa ideya na ang mga taong ito ay hindi katutubong sa Amerika, ngunit sa halip ay lumipat mula sa kontinente ng Asya. Nakuha ng mga Inca, Aztec at Mayan ang imahinasyon ng mga mananaliksik at mahilig sa kasaysayan dahil sa kanilang kultural na pamana at hindi pangkaraniwang kakayahang umangkop at umunlad sa magkakaibang kapaligiran. Ang kanilang mga tagumpay sa arkitektura, mga sistema ng panlipunang organisasyon at mga gawaing panrelihiyon ay nagpapakita sa atin ng lalim at pagiging komplikado na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa paggalang at paghanga. Mula sa mga pyramids ng Mayan at kahangahangang mga templo ng Aztec hanggang sa mga advanced na network ng kalsada ng Inca, ang mga taong ito ay nag-iwan ng hindi maalis na mga marka sa kasaysayan ng tao. Upang maipakita ang mga sibilisasyong ito ay
Nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagbagay, pagbabago at katatagan sa harap ng mga hamon. Ang koneksyon nito sa mga salaysay ng Biblia ay nag-aanyaya sa atin na isaalang-alang kung paano hinubog ng mga sinaunang migrasyon ang sangkatauhan at kung paano tayo ikinokonekta ng mga kultural at historikal na ugnayan sa kabila ng panahon at espasyo. Kung naintriga ka sa paggalugad na ito ng mga pinagmulan at katangian ng mga Mayan, Aztec at Inca, huwag palampasin ang iba pang mga yugto ng aming serye sa mga sinaunang sibilisasyon ayon sa banal na kasulatan. Mag-iwan sa amin ng iyong mga mungkahi tungkol sa iba pang mga bayan na gusto mong bisitahin, dahil nakatuon kami sa pagbabasa at pagsusuri ng iyong mga komento upang patuloy na lumikha ng kamanghamanghang nilalaman. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kasaysayan. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos!